iyong husband? Never ko po na rinig na tinawag po siyang Alan Lim. Ang pangalan niya po ay Lin Wishong. Lin Wishong. Yes po, Your Honor. How old is your husband? 48 years old. 48. Yes po. I hope you don't mind me asking, saan mo kayo nagkakilala ni Lin Wishong? Nagkakilala po kami sa trabaho ko po dati. May we know kung saan kayo Sa isang hotel po. sa abroad? New po, here sa Philippines. Dito sa Pilipinas. And what Opo. year was this? 2009 po. Early of 2009. So si Lin Wishong ay pumunta ng Pilipinas, isang Hong Kong national, correct? Yes po. Siya ay napunta ng Pilipinas ng mga ganong time, 2009? Nakilala ko lang po siya nung time na po yon. But prior, would you know kung nandito siya between year 2001 to 2007? Ganyan? Ang alam ko po, 2005 nandito na po siya sa Pilipinas. 2005, nandito Yes siya sa po. Pilipinas. And anong ginagawa niya rito sa Pilipinas? Anong kanyang negosyo? That time po, nagnenegosyo na po siya. May mga kamag-anak na po siya dito sa Pilipinas, Mr. Chair. May mga kamag-anak siya dito. Hanggang ngayon, meron pa rin siyang kamag-anak dito. Mayroon pa rin po. At sila ay mga negosyante rito. Yes po. And they are Hong Kong nationals too. Hindi po. Chinese national sila. Filipino-Chinese? Yes po. Filipino-Chinese na may negosyo dito? Yes po. O sige. So, kailan umalis si Lin Wishong? Umalis po siya ng Pilipinas, May po, this year. May of this year? Yes po. Okay. So, wala ba siyang sinabi sa'yo kung kailan siya babalik? Wala pa po siyang sinabi. And may I know anong business, anong nature ng business niya? Dito po ba sa Pilipinas? Dito po sa Pilipinas, dito. yes po. May mga real estate po kami dito. Okay. What about abroad? Anong kanyang negosyo? Abroad po, may mga real estate rin po. Sige. Thank you for the Salamat, reply Mr. of Chair. we will Chairman. pursue the questioning later on kay Ms. Rose Nono Lim after we ask and recognize Congressman P.M. Vargas. But with your indulgence, Congressman Vargas, let's give the floor first to the Senior Deputy Speaker. Yes, Hindi, baka SDS. mawala lang sa thought ng questioning po. Ma'am Rose Donolin, kilala niyo po si Mr. Willie Ong? Hindi po. Pero you are one of the incorporators of Golden Sun 999. Golden Sun 99, yes po. Kilala niyo ba si IDT Yang? Yes po, isa po siya sa incorporator. Pagkasama po sila, IDT Yang and Willie Ong. Hindi May ko po Willie alam. Ong po ba talagang tao o ginawa lang yung pangalan na yan? Mr. Chair, hindi ko po alam. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, SDS. The next to interpolate is Congressman P.M. Vargas. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Ms. Rose Nonolin, ano pong kabuhayan o trabaho ninyo ngayon? Ngayon po, sa line pa rin po ako ng pagninegosyo. At the same Businesswoman time po, kumakandidato po ako sa Distrito 5 ng Quezon City. Okay. Apo. What would some consider as a businesswoman? Kasi ang pagkakaalam ko, marami kang na-establish na korporasyon. At kahit nagkukwento ka sa distrito na isa kang businesswoman, di ba? Na naging successful. Gaano karami yung mga nagawa mong korporasyon at ano yung nature ng mga negosyo po ninyo? Mr. Chair, kung mga company lang po na na-establish, mayroon po. Marami. Sabi nyo nga po, marami. Pero Mr. Chair, ang iba po doon ay hindi naman productive, hindi nagpo-prosper. Alam po natin yan bilang negosyante na hindi lahat po na tinatayo nating negosyo ay magpo-prosper. Mayroon po kaming real estate po. Real estate. Meron pa po bang iba maliban sa real estate? Sa ngayon po, nakafocus po kami sa real estate. Okay. So ano po yung mga klase ng korporasyon ninyo maliban? Meron bang maliban sa real estate o purely real estate po ba? May mga for rent and sale po kami na warehouses. Okay. Warehouses na for sale. As a businesswoman, ma'am, could you share with us what would you consider a best practice
sa paggawa ng isang negosyo kaya kayo nagtagumpay? Maging totoo ka lang. Gawin mo yung tama. Gawin mo yung tama. Tapos kahit sino namang anuhin mo sa negosyo, kailangan may due diligence kang ginagawa, di ba? Yes po. Kailangan bago ka makipagkasal, kahit kanino sa negosyo, aaralin mo kung sino sila, di ba? Para magawa yon. So dito po, yung ibig ko sabihin dito, kasama yung mga tao na nakakasama mo sa negosyo. Kunyari, are you an incorporator of Pharmaly Biological, sister company ng Pharmaly Pharmaceutical? Mr. Chair, gusto ko lang po i-clarify. Ang Pharmaly Biological at Pharmaly Pharmaceutical ay hindi po yan sister company. Ano po siya? Hindi po. Magkaibang identity po ng dalawang company na yan. Hindi po yan sister company. Kung sasabihin niyo po may interlocking director po siya, ang biological kung saan po ako incorporator, ay nauna po yan na na-incorporate. During lang nga po ng 2022 na Blue Ribbon Committee sa Senate po, saka ko lang nga nalaman na may Pharmaly Pharmaceutical. Na naging part, dun sa biological, naging part kayo. Sa Yes pharmaceutical, po. hindi. Hindi Okay. po. Wala po akong kinalaman po sa pharmaceutical. Hindi rin po ako director at wala rin po akong shares po doon. Okay. Then let's go to the other companies na nakalagay dito sa amin na part ka. So, una lang, itatanong ko, dali ah. Yung Pharmaly Philippine Holdings ay subsidiary ng Pharmaly International Holdings Company. Tama po ba yun? Hindi po. Wala naman pong Pharmaly Holdings po eh. Ang mayroon lang po, Pharmaly Biological at yung isa po ay ang Pharmaly Pharmaceutical. Pero kayo po yung treasurer ng Pharmaly Biological, kung saan pinirmahan nyo yung treasurer's affidavit na nag-certify na at least 25% of the authorized capital stock of the above-mentioned corporation has been subscribed and at least 25% of the subscription in the amount of 10,300,000 pesos has been paid. Tama po ba? Mr. Chair, hindi ko po ngayon dala yung documents ko, company documents namin sa Pharmaly Biological. I'll check po kung ang amount po ba ay 10 million. Kasi ang alam ko po, maliit lang po ang capital niyan kasi magsa-start up pa lang at failed investment po yan. Field investment siya. Yes, Mr. Okay. Chair. Okay. Pero alam po ninyo na ang chairman dito ay si Tony Wang, Hindi po. na wanted sa Taiwan for securities fraud, embezzlement, kanyan. Hindi Hindi po po. niya alam yun. Hindi po. At wala po sa biological na Tony Yang. Wala Tony Wang. po. Wang? Oo. Wala po. Okay. Mr. Chair, I would like to manifest that the story here is a certain Wang Mingliang and Tony Wang falsified accounts and financial statements to get Pharmaly listed on the Taiwan Stock Exchange. Notably, and using Pharmaly's listing in Taiwan, Tony Wang set up 3 overseas subsidiaries in 2016, namely Farmback Biological, PTE, and Farmtech Biological, PTE in Singapore. Coincidence yun in terms of the company names. At syempre, maraming nakakilala kay Wang Zuyen at Tony Wang, at makikita naman natin sa balita, tulad ng kanyang ama, wanted din siya sa Taiwan for stock manipulation. Ngayon, i-reiterate ko, at any given time, hindi nyo po siya na-meet or nakilala tungkol dito sa Pharmaly. Tama po? Si Ay, Mr. Chair, Tony sorry. Wang. Hindi po. Hindi. Okay. Sige. So, Mr. Chair, ipapaano ko lang na i-check, pwede niyong ibigay sa amin yung record after nito? Sa biological, Mr. Pag-check. Chair? Sa Yes po, biological I na will ano. po. Thank you. So we will hold you accountable to that. Thank you, Ms. Rose Lin. In 2021, a known business associate, si Wang Zuyen, kilala po ninyo? Isa po sa mga incorporator ng Pharmaly Ng Biological. Pharmaly. I would like to manifest, Mr. Chair, that in 2021, Wang Zuyen, a known business associate of Ms. Lin, and she just acknowledged it right now, was already wanted in Taiwan for stock manipulation. Nonetheless, in 2022,
appointed pa rin siya as President of Pharmaly Pharmaceutical, evidenced by the 2022 GIS of Pharmaly Pharmaceutical. Ang inaano dito, you were also involved. Were you involved with that or will you deny it again? Hindi po ako involved. At saka, Mr. Chair, gusto ko lang i-clarify yung sinasabi niyo po is presidente pa rin siya until now ng Pharmaly Pharmaceutical. Not biological, di ba? Not biological. Again po, i-clear ko lang na hindi po ako part, hindi po ako director, wala po akong any shares sa Pharmaly Pharmaceutical. Salamat. Okay. My next question naman is related already to your business associates. Do you know or have you met si Mr. Michael Yang? Yes po. Business partner po. At parehas na Michael Yang na naging economic advisor ni President Duterte, tama po? Tama, Mr. Chair. Siya rin yung chair ng Philippine Full Wind Group of Companies, tama po? Dati po, yes po. Kung saan ikaw, si Gerald Cruz, si Hong Jiang Yang, na kapatid ni Michael Yang ang nag-incorporate, tama po ba? Yes po. Kasama nyo din dito si Jason Uson at Yukin Zheng na nakabase po sa Davao, tama? Tama, Mr. Chair. Alam po ba ninyo kung ano yung DCLA Plaza, Miss Lynn? Ang alam ko po, DCLA Plaza is mall po yun eh. Mall po. Yes po, Mall Mr. po siya. Chair. Nakapunta na po ba kayo doon? Nakapunta po ko once. Once, okay. Ayon po kasi kay Arturo Las Canas, madami daw reports na maraming shabu dealer na nag-operate sa lugar na yon at kung saan nakakakita daw ng mga courier na papasok-pasok at lalabas sa DLCA Plaza. Ngayon, kung ganitong mga business, kung kayo po yon bilang isang businesswoman, mag-invest ba kayo doon? Mr. Kung may alam kayong mga ganon na reports. Mr. Chair, kung alam po ko lang po na may mga reports na ganyan, of course, being a businesswoman, hindi ka po mag-i-invest. Okay. Pero malaki yung involvement ng mga kanegosyo mo dito, Miss Witness. And in fact, itong si Michael Yang at si Hong Jiang Yang ay incorporators ng DCLA Plaza. So andito yun niya, kasama yung amended articles of incorporation ng DC Plaza. At itong mga kasosyo mo din na sila Jason Uson, Yukin Zheng, Hong Ming Yang ay na-involve din sa DCLA Plaza sa pamamagitan ng pag-subscribe sa increase ng capital stock nito. Kumbaga dumagdag pa sila ng puhunan nila dito. Aware po ba kayo dito, Miss Lynn? Mr. Chair, hindi po ako part ng DCLA. So kung ano man po yung gawain nila sa DCLA, ay hindi ko po alam. No, kaya ako pinapapaliwanag sa inyo kung ano yung best practices ninyo, kung bakit kayo naging successful na negosyante, di ba, is kung paano yung due diligence process ninyo. Di ba? Yeah. And ang akin kasi, sa amin dito, karamihan na nagnenegosyo dito, kung hindi maganda yung reputasyon, kadalasan, hindi mo talaga itutuloy yung mga katransaksyon mo. Ngayon, ang next question ko po, shareholder po din ba kayo ng Paili Estate? Or Paili ba o Paili? Mr. Chair, Piley po. Ano po? Piley. Paili. Okay, so Paili Estate. Tama po ba, shareholder po kayo? Yes po, Mr. Chair, tama po. At kilala po ito dati bilang Paili Holdings Corporation. Kung Tama. saan incorporator kayo, in short, may-ari kayo. Owner? Tama po, may Okay. shares po kami. Okay. At si Michael Yang din po ay konektado dito dahil incorporator siya ng Paili. Tama po? Pati ang kapatid niya na si Hong Ming yan. Yes, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, kung mapapansin din po ninyo, and Ms. Witness, na ang shareholders ng Paili Holdings ay kaparehas din ng iba pang mga individual at kumpanya na pinag-uusapan po natin kanina. Pwede ko ba itanong, sino po, Mr. Chair, Madam Witness, sino si Ami Nono Clokingan? Si Ami Nuno Clukingan ay isa po sa kamag-anak ko. At Nono po ang common na pangalan ninyo. Siya Tama po po. ba ay kapatid ninyo, pinsan, pamangkin, Kamag-anak ko po siya, pamangkin ko po. pamangkin? Okay, so anak po ng kapatid ninyo. Okay, I would like, at this point, Mr. Chair, I would like to manifest that the Filipino stockholders of Paili Holdings subscribed only to 100 pesos each for their share. Meanwhile, the Chinese nationals, namely Wei Shonlin,
Hong Ming Yang, along with DCLA Plaza, Yangtze Group, and XRL Holdings Corporations, where Michael Yang is also involved, are virtually in control of the said corporation, which seems to be a trend among these corporations. Ma'am Witness, itatanong ko kayo ngayon, incorporator din po ba kayo ng XRL Holdings Corporation? Yes po, Mr. Chair. At ano po yung negosyong ito? Ano yung background niya in one sentence? Ano yung ginagawa niya? Holdings po. Holdings lang siya ng anong klase yung mga kumpanya? Magiging holdings po siya ng mga company po dapat namin. Okay. Personal companies po. Okay. So investment and purchase of real and personal property base sa AOI niya. Ngayon, kailangan nito mag-comply sa nationality requirements na nakasaad sa Constitution natin dahil siya ay nasa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Tama po? Tama po. At Mr. Chair, 60-40 po yan. Yes. Na-comply po yan. Comply. Pero Ms. Witness, ayon sa Articles of Incorporation, ang ibang incorporators nito ay mga kamag-anak po ninyo. Tama po? Yes po, kasi family corporation po yan, Mr. Chair. Si Rovic Nono Alcon po ay kaano-ano po ninyo? Pamangkin po. Pamangkin din. Ilang taon na po siya? Siya po ay nasa 29 years old. 29. Okay. Si Ami Nono Clokingan ay pamangkin nyo din. Ilang taon na po si Ami? 28 years old, Mr. Chair. Napakaswerte. Napakaswerte naman nila na magkaroon sila ng korporasyon na ganito. Sino naman po si Phoebe o Febe Nono Alcon? Pamangkin ko, Mr. Chair. Ilang taon naman po si Phoebe? 25 years old kung hindi ako nagkakamali. 25 years old. Okay. Tapos po, nakita ko po dito na si Ami Nono Clokingan ay nakatira sa Avocado Street, Dasmariñas, City of Makati. Tama po ba? Dati po yon nang wala pa po siyang tirahan dito. Na nakikitira po siya sa inyo? Nakikitira Tama po. Ito po ba yung bahay na nirerentahan ninyo o pagmamag-ari po ninyo? Hindi po namin pagmamayari. At hindi rin po kami ang nagre-renta po dyan. Kanino pong bahay kaya ito? I'm not sure po kung kanino nakapangalan, pero ang alam ko po sa company po yan. Okay. Pero paano nyo po napagdesisyonan bilang isang pamilya na kayong mag-asawa, puro pamangkin, di ba, ng kapatid po ninyo, ay mag-establish ng korporasyon? Mr. Chair, company corporation, so mas nararapat po na, na mga incorporators po ay pamilya. Yes. Pero hindi nyo po naisama yung mga kapatid ninyo. Inuna nyo yung mga mas bata. Tama po? Mr. Chair, mas gusto kasi ng mga nanay nila o ng mga kapatid ko na yung mga anak nila ang isali po namin, hindi po sila. Okay. Pero gayon pa man, hindi ganun kalaki ang role ng ibang miyembro ng pamilya kung ikukumpara sa role ninyo ni Wei Xianlin. Tama po ba? Tama, Mr. Chair. Okay. In fact, si Rovic, si Ami at si Phoebe ay nominal shares lang ng XRL Holdings. Tama po? Pangkumpleto ng korporasyon, di ba? Tama po. At kayong mag-asawa po talaga ang majority shareholders ng XRL kung saan ikaw ang 60%, samantalang remaining 40 ay nakapangalan na sa asawa po ninyo. Tama? Tama, Mr. Chair, because it's a company corporation. So effectively po ang XRL Holdings ay kontrolado ninyong mag-asawa. Tama po. Pero hindi ba sinabi mo nung nag-appear ka sa Senado noong 2022 na wala ka ring masyadong alam sa negosyo at ang asawa mo talaga ang nagpapatakbo ng operasyon? Tama po? Mr. Chair, ang XRL po ay ngayon lang po yan. Hindi po, nung humarap po ko sa Senate, wala pa pong XRL company. Paano po yung setup na nagtayo po yung asawa kayo ng maraming negosyo? Kasi ano po yung bago kayo naging negosyante, ano po yung trabaho ninyo? Ako po, bago po ako nagpakasal sa asawa ko at naging negosyante, nagtatrabaho po ako sa hotel, gaya nga po ng sinabi ko kanina. At sa hotel niyo po ba, sa pagtatrabaho ninyo, nakuha yung unang puhunan ninyo para maging negosyante? Actually po, bago po ako magtrabaho sa hotel, may mga trabaho pa po ako na iba. So yes po, part po yon ng naging puhunan po.
masasabi niyo po ba nung kailan po kayo ulit kinasal? Yung sinabi niyo kay Mr. Chair, kailan kayo kinasal? Nagkakilala pala, nag-meet ni Mr. Lin. 2009 po ng first quarter, 2008, 2009 po kami nagpakasal. 2009. Yes po. Masasabi niyo po ba na karamihan ba ng puhunan, maliit o bahagya, ay nanggaling sa kanya? Mayaman na ba siya nung nagkasal kayo o pareho po kayong ano? Nung nakilala ko po ang asawa ko, mayroon na po siyang pera. Kung ang tanong po ay kung karamihan ng capital po namin ay nanggaling sa kanya, yes po. Okay. Miss Lynn, to recall, karamihan sa close business associates ninyo na mag-asawa ay may kaugnayan kanina ulit sa DCLA Plaza. Tama po? We can say that? Yes, ma'am? Yes, Mr. Chair. And to recall again, Miss Lynn, ayon kay Arturo Las Canas, itong DCLA Plaza kung saan manager si Hong Jiang Yang ay hotspot para sa drug dealers. Tama? Aware kayo dito? I know po, Mr. Chair. Hindi ka aware na merong drugs Hindi na po. nagana dito? At saka ngayon lang naman pong lumabas ng mga ganyan issue regarding po sa drugs. Okay. Ang Pili Estate naman po ang nagmamay-ari ng Clark Majestic World na matatagpuan sa Balagtas, sa Prince Balagtas Avenue sa Clark Freeport Zone. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Ito po ba ang Clark Majestic World, Miss Lynn? Tama po, Mr. Chair. Kanino po nabili yung lupa dito sa Clark? Sino Mr. po Chair, nag-facilitate? Would you know? Sorry, Mr. Chair. Mr. Chair, ang mga lupa sa Clark ay hindi po pwedeng bilhin. Yung lease. Sino Lease po lang ano po. nung lease? I'm not sure po kung sino yung naging broker po doon, pero ang alam ko po ay dumadaan po yon sa BCDE kung hindi po ako nagkakamali. Yung agency po na in charge po doon sa mga paupa sa lupa sa Clark, Mr. Chair. Opo. Involved po ba kayo sa operations ng Clark Majestic World? Mr. Chair, sa operation po, hindi po. Saan po kayo involved dito? Involved po ako sa back office po. Ibig sabihin, mga nag-aayos po ng mga documents at nagsisituit na mga permits po, ang mga taxes po ay kompleto at nababayaran. Ilang percent po nito ang pagmamay-ari ninyo? Congressman Vargas, kindly wrap up. Thank you. Yes, Mr. Chair. I have 3 more questions lang, Mr. Chair. Okay, yes. If you wish to ask more questions later on, you can do so because we will have another round. We Yes. just have to follow the list that we have as far as interpellators are concerned. Okay, Mr. We Chair. still have a few minutes. Yeah, just a few more minutes po. Maraming salamat. Sige, dahil nagra-wrap up tayo para dun sa second round po natin, ito na lang yung tanong ko, Miss Lynn. Meron po ba kayong negosyo na Pogo? Mr. Chair, dati po. Dati po. Yes po. Bakit po dati? Dahil pinasara na ni Presidente BBM? Bongbong Mr. Marcos? Chair, iko-correct ko lang po na bago pa po ipasara, close na po kami ng 2023. Ng 2023. Yes po, Bakit Mr. niyo po Chair. kinlose? Hindi po namin gustong i-close, pero hindi po kami binigyan ng license to operate. So, we cannot operate po pag wala po kaming license kasi magiging illegal po kami, Mr. Chair. Bakit po ayaw niyong i-close? Maganda ba yung negosyo? Sorry, ayaw namin i-close. Sabi niyo, hindi niyo sana gusto i-close. Yes po, Opo. kasi negosyo po yun. Ang Negosyo. negosyo ay kumikita, so bakit po natin isasara? Okay. Kung masama po yung nagiging epekto or may mga nangyayaring masama, itutuloy niyo po ba yun o hindi? Mr. Chair, ang POGO naman po ay legalized. Kung mayroon pong masama na involvement ang POGO, marami po tayong government agencies na in charge po doon na dapat po yun po yung nag-check. Sila po yung dapat na nakakaalam. So, ilan po yung magagandang Pogo niyo noon? Ang POGO po namin, we only have one master license po, Mr. Chair. Pero ang location ay isa lang. Isa lang po ang location sa master license. Okay. With that, Mr. Chair, I concede until the next round and thank you for the opportunity to ask the questions.